Kung susumahin, halos 50 taon na rin akong nagmamahal. Akala ko, sapat na iyon. Ngunit isang araw, narinig ko mismo sa bibig ng aking asawa, si Marco, na mas mahalaga ang kanyang kabit kaysa sa aming pinaghirapan. Ang pinaghirapan namin, ang bahay na ito, ang kumpanya. Naisip ko, paano? Paano nagawa? Pero sa isip ko, isang bagay ang maliwanag. Hindi ito matatapos sa ganoon na lang. Ako po si Isabel. Mahigit 60 anyos na ako ngayon. Akala ko noon, pagkatapos kong palakihin ang aking anak, wala na akong dapat pang pagsisihan sa buhay. Ngunit isang araw, na-realize ko, may mga bagay na, hindi porket ibinigay mo, ay babalik sa iyo. Ang gabi ng sampal. Sariwa pa sa aking pisngi ang kirot ng kanyang kamay. Hindi ko pinakita, ngunit ang bawat ugat ng aking katawan ay tila nagnininga sa galit. Kinagat ko ang labi ko, piniling manahimik. Ang init ng dugo ay unti-unting lumamig, at sa malamig na katahimikan ng gabing iyon, isang desisyon ang nabuo sa aking isip. Isang matibay na desisyon, malinaw pa sa sikat ng araw. 5:05 ng umaga. Hindi ako bumangon bilang isang mapagpasakop na asawa. Hindi na. Bumangon ako bilang isang may-ari ng lahat. Ang almusal na ihahanda ko ay hindi pagkain, kundi isang katotohanang magpapaluhod sa aking asawa, si Marco, sa aking harapan. Hindi ko nahahayaang lumipas pa ang sandaling ito nang walang pagbabago. Hindi na. Naalala ko pa ang tunog ng sampal, ang ingay nito sa tahimik na silid kainan. Para itong kidlat, ngunit walang ulan. Bigla ang paligid ay naging bingi. Narinig ko ang sarili kong paghinga, ang mabilis na tibok ng puso ko. Ramdam ko ang mainit na dugo na unti-unting lumabas sa sulok ng aking labi. Unti-unting tumulo ang maliit na patak ng dugo sa aking pisngi, pababa sa aking leeg. Hinawakan ko ang pisngi ko, nanginginig. Tiningnan ko siya, si Marco, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Wala. Sabi niya, ano ba to? Umuuwi ako galing sa pagod sa trabaho, hinahabol ng mga supplier, minumura ng mga kliyente, tapos ito ang sasalubong sa akin. Simpleng kanin at gulay? Seryoso ka ba sa papel mo bilang asawa, Isabel? Pinilit kong pigilan ang boses ko. Wala na tayong pera, Marco. Ito na lang ang natira sa ref, sabi mo, hindi ka makapag-transfer ng pera noong nakaraang linggo, kaya nagtipid ako. Isang tawa, malakas, mapanlait. Nagtipid? O talagang wala kang alam sa paghawak ng pera? Tumingin ka sa mga asawa ng mga kaibigan ko. Laging maganda, masarap magluto, malinis ang bahay. Ikaw, lagi na lang ganyan ang itsura, matamlay ang mukha, at hindi ka pa marunong magluto. Hindi na ako magtataka kung bakit lugmok ang negosyo ko. Nag-aalaga pala ako ng mala sa bahay. Ang bawat salita niya ay parang patalim na tumatarak sa aking puso. Ngunit, ang sampal na iyon ang nagpatindi ng lahat. Plak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw. Gumwang ako. Ramdam ko ang matalim na sakit. At sa sakit na iyon, isang liwanag ang biglang sumikat sa aking isip. Sapat na. Hindi na ako ang Isabel na kilala niya. Ang Isabel na tahimik, mapagpasensya, at laging nagpapatawad ay namatay kasama ng sampal na iyon. Isang higanting natutulog ang kanyang ginising. Naglakad ako patungo sa lababo, hinugasan ang dugo sa aking labi. Tumingin ako sa refleksyon ko sa gripo. Nakita ko ang isang babaeng matagal nang pinili ang katahimikan. Ang babaeng nagtago ng kanyang pagkatao bilang may-ari ng 1 bilyong pisong pondo. Namatay siya sa gabing iyon. Kaya po, mga kasama, paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Paano ako naging isang Isabel na may ganoong katapangan? Balikan natin ang lahat, ako si Isabel Garcia Lim. Nag-iisang anak ng isang pamilyang mayaman at respetado dito sa Pilipinas, ang mga Garcia Lim. Lumaki ako sa isang buhay na punong-puno ng pribilehiyo,
Ngunit tinuruan akong pahalagahan ang simpleng pamumuhay. Ang aking pamilya ay kilala sa pagiging maingat, hindi mahilig magpakitang gilas sa aming yaman. Ang bawat sentimo ay may pinanggalingan at may patutunguhan. Kaya naman, kahit kailan, hindi ko nakita ang aking sarili na naliligo sa karangyaan na hindi pinaghihirapan. Nagtagpo ang aming landas ni Marco. Siya ay galing sa isang simpleng pamilya, ngunit may pangarap, may karisma, at higit sa lahat, may ambisyon. Naakit ako sa kanya, sa kanyang drive, sa kanyang paniniwala na kaya niyang gumawa ng sarili niyang pangalan. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakasanayan ko, na laging umaasa sa yaman ng kanilang pamilya. Iyan ang nakita ko sa kanya noon. Kaya nang magpakasal kami, pinili kong mamuhay ng simple. Gusto kong bigyan siya ng espasyo, ng pagkakataon na mamuno, na maramdaman na siya ang haligi ng aming tahanan. Hindi ko ipinaalam sa kanya ang tunay na lalim ng yaman ng aming pamilya, lalo na ang mga bilyong pisong trust fund na naiwan ng aking ama. Ayoko siyang makaramdam ng pagka-intimidate. Gusto kong maging confident siya. Kaya nagpanggap ako. Nagsuot ako ng maskara ng isang simpleng may bahay, isang ina na nagtitipid, isang asawang umaasa sa kanyang asawa. Sa simula, maayos ang lahat. Masikap si Marco. Itinayo niya ang Global Ventures Phils. Inc. O Vasile. Masaya ako. Akala ko, ito na ang simula ng aming masayang pamilya. Ngunit, ang kumpanya ni Marco, kahit gaano pa ang kanyang ambisyon, ay may kakulangan sa kapital. Ito ang aking pagkakataon. Lihim akong kumilos. Sa pamamagitan ng isang sophisticated na legal network at mga shell corporation, ako ang naging hiwagang mamumuhunan na naglagay ng bilyon-bilyong piso sa gift. Akala ni Marco, nakahanap siya ng isang mapagbigay na anghel na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Hindi niya alam, ang bawat sentimo, ang bawat transaksyon ay galing sa akin. Naging malakas ang Izue. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, tila lumalaki rin ang pagiging makasarili ni Marco. Ang dating masikap at mapagmahal na asawa ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga pangarap ay naging puro karangyaan. Ang mga simpleng hapunan namin ay naging mga pagtitipon kasama ng mga kaibigan, kung saan siya ay laging nagmamayabang sa kanyang itagumpay. Nagsimula akong mapansin ang kanyang pagbabago. Ang kanyang pagiging malilimutin sa mga detalye ng pamilya. Ang kanyang mga gabi na laging huli sa pag-uwi. Ang amoy ng Marlboro Red at amoy ng iba't ibang pabango sa kanyang damit na hindi akin. Mga maliliit na senyales, ngunit sapat upang magtanim ng pagdududa sa aking puso. Gayunpaman, pinili ko pa ring manahimik. Ibinaba ko ang aking ulo, nagdasal, at umaasang magbabago pa siya. Nagpatuloy ako sa aking pagpapanggap. Nagpatuloy ako sa pagsusuot ng maskara. Pero sa likod ng maskarang iyon, ang sakit ay unti-unting lumalalim, ang aking puso ay unti-unting bumibigat. Habang ang aking maskara ay lalong nagiging matibay, ang pagbagsak ni Marco naman ay lalong nagiging malinaw. Hindi nagtagal, nalaman ko ang kanyang mga bisyo. Ang pagsusugal na unti-unting kumakain sa kanyang oras at pera. Ang mga extravagant na parties na laging nagtatapos sa mga mamahaling hotel. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang kabit, si Cherry Mae Santos, hindi niya alam, ang bawat hakbang niya ay aking nalalaman. Ang bawat resibo mula sa mga 5-star hotel, ang mga bank transfers sa account ni Cherry Mae, ang mga resibo mula sa mga kasino. Lahat, tahimik kong kinokolekta. Hindi ako nagtanong, hindi ako nagreklamo. Hinayaan ko siyang isipin na bulag ako, nahangal ako. Sa loob-loob ko, kumukulo ang galit. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Gusto kong bigyan siya ng huling pagkakataon. Gusto kong makita kung may natitira pa bang kabutihan sa puso niya, kung may pag-asa pa bang magbago. 3 taon akong nagtiis, nagmasid. 3 taon siyang nabubuhay sa aking pera, sa aking pagod, sa aking pagpapanggap.
Ngunit ang bawat bilyong piso na aking inilagay sa gihi ay may kaakibat na kontrata. May mga probisyon na idinisenyo upang protektahan ang aking interes at upang turuan siya ng responsibilidad. At ngayong buwan, ang pinakamalaking utang, ang 120 milyon ay nakatakdang bayaran. Ito ang huling pagsubok, ang huling pagkakataon na magpakita siya ng tunay na kakayahan at pananagutan. Ngunit hindi siya nagbago. Nang matanggap niya ang abiso mula sa hiwagang mamumuhunan tungkol sa kanyang paparating na utang, nagulo siya. Hindi siya naghanap ng solusyon. Hindi siya nag-isip kung paano bubusisiin ang sitwasyon. Ang tanging alam niya ay magreklamo, magtago at maghanap ng mapagbabalingan ng galit. Isabel, anong gagawin natin? Malulugi tayo. Ang kumpanya. Hindi ako makakahanap ng ganoong kalaking pera sa ganito kabilis na panahon, sigaw niya, pulang-pula ang mukha. Kasalanan mo yan. Kung marunong ka lang magtipid, siguro may naipon tayo. Ang mga salita niya ay parang mga tinik na tumusok sa aking puso. Ako. Ang may kasalanan. Sa loob-loob ko, napailing ako. Ang kapal ng mukha. Habang ako ay nagtitipon ng mga ebidensya, siya naman ay nagtitipon ng mga kasinungalingan. Dumating ang gabi bago ang sampal. Umuwi si Marco na amoy Marlboro Red at alak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Malamang, hindi siya nakakita ng paraan upang mabayaran ang utang. Ang tensyon sa bahay ay tila humahampas na alon, handang sumabog anumang oras. Umupo ako sa silid kainan, naghihintay habang naghahanda ng isang simpleng hapunan. Kaya po, mga kasama, ang kwento ko po ay patuloy. Maraming taon akong nagpasa ng pasakit at nagmasid sa likod ng mga maskara. Ano kaya ang mangyayari sa susunod matapos ang gabi ng sampal? Nagawa ko kaya ang aking balak? Abangan po natin ang susunod na bahagi ng aking kwento. Huwag kalimutang i-share at i-like ang kwentong buhay natin, at mag-comment po kung kayo ay may kaparehong karanasan o kung ano ang inyong saloobin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang kirot sa aking pisngi ay nanatili. Ngunit ngayong umaga, iba na ang pakiramdam nito. Hindi na ito sakit ng pagkabigo, kundi sakit na nagpapatalas ng aking isip. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Habang si Marco ay mahimbing na natutulog, ako naman ay nagising sa aking silid kainan. Hindi lang ang aking katawan ang gising, kundi pati na rin ang matagal nang natutulog kong diwa. Ang lamig ng hangin ay tila bumabalot sa aking puso. Nagpapalakas ng aking determinasyon. Tumayo ako. Naglakad patungo sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Ang bahagyang pasa sa aking pisngi ay isang paalala. Isang selyo ng pagtatapos. Nakikita ko ang sarili ko. Ang isang babaeng matagal nang yumukod. Ngunit hindi na ngayon. Hindi ko hahayaang makita ako ni Marco na isang biktima. Hindi na. Hindi na ako ang Isabel na hahayaan lang ang kanyang sarili na masaktan. Kinuha ko ang aking makeup kit. Dahan-dahang tinakpan ang bawat bakas ng kanyang galit. Hanggang sa wala nang makita. Hindi ako magmumukhang nagrereklamo. Kailangan kong magmukhang nagwagi. Isang bagong araw. Isang bagong Isabel. Pagkatapos kong ayusin ang aking sarili, lumabas ako ng banyo. Lihim kong kinuha ang aking nakatagong cellphone. Ito ang aking linya sa mundo na hindi alam ni Marco. Mayroon akong isang numero na laging handa. Isang numero na matagal nang hindi ko tinatawagan para sa ganitong uri ng usapan. Attorney Morales, ang sabi sa screen. Malamig kong tinawagan ang aking abogado. Ang tunog ng dial tone ay tila humahaba. Bawat ring ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Attorney Morales, kalmado kong sinimulan. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa aking boses. Paumanhin po sa oras na ito.
Ngunit may kailangan po akong ipagawa. Pakihanda na po ang lahat ng dokumento para sa pag-execute ng Global Ventures Phils. Inc. Bawat salita ko ay tila may bigat. I activate po ang default clause. At iproseso ang 100% acquisition ng shares sa aking pangalan. Bukas na bukas. Bago pa sumikat ang araw. Nagkaroon ng bahagyang pagtigil sa kabilang linya. Ngunit agad din akong nagpatuloy. At isa pa, Atty. Morales. Pakihanda rin po ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Gusto ko po ang lahat ng dokumento na iyan. Sa aking dining table. Pagdating ng 5:05 ng umaga. Ngayon na. Huwag pong mag-antala. Ang aking boses ay kalmado. Walang emosyon. Ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi na ito ang boses ng isang asawang takot. Ito ang boses ng isang babaeng may kontrol. Pinatay ko ang tawag. Ramdam ko ang pagbitaw ng huling bigat sa aking balikat. Ang desisyon ay ginawa. Ang utos ay ibinigay. Ngayon, kailangan ko itong tapusin. Naglakad ako patungo sa isang bahagi ng sala. Naakala ni Marco ay imbakan lang ng lumang gamit. Ngunit sa likod ng mga lumang kabinet, mayroon akong isang lihim na vault. Ito ang aking kuta. Ang aking tanggulan. Dito ko itinago ang aking totoong pagkatao. Ang aking yaman. Ang aking kapangyarihan, maingat kong binuksan ang vault. Gamit ang kombinasyon na ako lang ang nakakaalam. Isang bahagyang click ang narinig. Bumukas ito. Sa loob. Hindi lumang kumot o unan. Kundi mga hilera ng folder. Puno ng dokumento. Mga sertipiko ng pagmamay-ari. At ilang kahon ng alahas na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Pamana ng aking ama. Isang magnate ng real estate. Ang pagkakakilanlan niya ay lihim kong itinago kay Marco. Para hindi siya makaramdam ng pagka-intimidate. Para makapag-lead siya ng may kumpiyansa. Kinuha ko ang makapal na pulang folder. May label. Kontrata ng pautang na may garantiya. Isa-isa kong tiningnan ang mga pahina. Ang bawat probisyon. Ang bawat sentimo. Na ibinigay ko para sa negosyo ni Marco. Ay nakalista doon. Ang mga clauses ng default. Na aking isinulat. Na maglilipat ng pagmamay-ari sa akin. Kung siya ay mabibigo. Ngayon. Ang deadline ay natapos. Hindi na ako ang asawang umaasa sa kanyang sustento. Ako na ang pangunahing nagpapautang. May buong karapatang bawiin ang akin. Binuksan ko ang isang compartment. Doon nakasabit ang isang itim na blazer suit. Gawa ng isang kilalang designer. Na matagal nang hindi ko nasusuot. Ang pagkakaiba nito. Sa mga murang damit panloob. Na laging kong sinusuot sa harap ni Marco. Ay napakalinaw. Sumuot ako ng puting silk shirt. At ang blazer. Sakto. Parang ginawa para sa akin. Inipon ko ang aking buhok sa isang eleganteng bon. Nagbigay ito sa akin ng dominanteng hitsura. Ikinabit ko ang isang puting gintong brooch sa aking dibdib. At sinulyapan ang mamahaling relo. Na matagal nang nakatago sa kahon nito. Nang tumayo ako. At tumingin sa salamin. Wala na ang figura ng isang mapagpasakop na asawa. Ang nanginginig. Ang Isabel na laging nasa anino. Nawala na siya. Sa kanyang lugar. Nakatayo si Isabel Garcia Lim. Ang lehitimong may-ari ng lahat ng karangyaan na tinatamasa ni Marco. Huminga ako ng malalim. Ang bawat paghinga ay tila nagbibigay lakas. Ang elegante. Mabangong amoy ng aking pabango. Ngayon, pumalit sa amoy ng sibuyas at pampalasa. Nakadalasang bumabalot sa aking damit. Kinuha ko ang mga importanteng folder.
at lumabas ng silid. Naglakad ako. Pababa ng hagdan. Bawat hakbang ng aking itim na stiletto ay umalinggaw sa marmol. Parang isang martilyo. Bawat tunog ay isang pahayag. Ang dula-dulaan ay tapos na. Handa na ako sa huling pagtatanghal. Sa hapagkainan, ang aking tingin ay bumaling sa silid na matagal kong tinawag na tahanan. Ngayon, ito ay tila isang entablado na naghihintay sa huling eksena. Isang eksena na matagal kong pinaghandaan. Isang eksena kung saan ang katotohanan ay masakit, ngunit kinakailangan. Ang aking puso ay handa na sa anumang mangyari. Ang mga kaganapan ay magsisimula na. At hindi na ito. Ang dati kong Isabel, narinig ko ang mabibigat na yabag sa itaas. Ang sahig ay umuhol sa bigat ng isang bagong gising. Sinulyapan ko ang aking kumikinang na relo. 6:06 na. Laging bumabangon si Marco sa ganoong oras. Umaasang mainit na kape at almusal ang nakahanda sa mesa. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Hindi ito takot, kundi ang adrenaline ng isang naghihintay. Ipinaglaro ko ang tasa ng kape. Pinagmasdan ang tahimik na ibabaw ng itim na likido. Hindi ako gagalaw. Hindi ako tatakas. Mananatili ako rito. Nakaupo sa trono na dapat ay akin na noon pa, unti-unting lumalapit ang mga yabag. Pababa ng hagdan. Walang direksyon. Ang palabas ay magsisimula na. Lumitaw si Marco sa pintuan ng silid kainan. Ang hitsura niya ay taliwas sa karangyaan ng lugar. Nakasuot lang siya ng puting sando. Medyo luma na ang kwelyo. At boxer shorts na checkered. Gusot ang buhok. Mamantika ang mukha dahil sa pagtulog. Singkit pa ang mga mata. Sanay pa sa dilim. Nag-a-adjust sa maliwanag na ilaw ng kristal na chandelier. Naglakad siya. Kalahadkad ang mga paa. Ang isip niya ay nakaprograma pa rin sa pang-araw-araw na routine ng nakaraang 5 taon. Umupo. Uminom ng mainit na kape. Kumain ng toast. Habang naglalaro sa kanyang cellphone. Lahat, inihanda ng kanyang asawa. Isabel. Nasaan ang kape, sabi niya. Kalahati lang ang salita. Ang weird naman. Bakit wala pa? Biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na kanina ay inaantok pa ay nanlaki. Nakita niya ako. Nakaupo ako sa dulo ng mesa. Hindi ako ang Isabel na nakasanayan niya. Hindi na ako ang nakita niyang nakasuot ng lumang damit panloob. Naglilinis ng mesa, sa harap niya, nakaupo ang isang babaeng hindi niya kilala. Naglalabas ng isang malamig ngunit nakasisilaw na aura. Nakasuot ako ng mamahaling dark gray blazer suit. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok ko sa isang buwan. May make-up na nagtatago ng anumang bakas ng pagod. Nakakrus ang mga binti. Elegante kong sinisipsip ang aking kape. Tiningnan ko si Marco. Para akong isang executive director. Nag-i-evaluate ng isang incompetent na kandidato. Anong ginagawa mo na nakadamit ng ganyan? Tanong niya. Gulat. Galit. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Kanino ka humingi ng permiso para umalis ng bahay? At nasaan ang almusal ko? May importanteng meeting ako ng 8:08. Huwag mo akong guluhin sa umaga. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilapag ang tasa ng kape sa porselanang platito. Isang banayad ngunit matatag na tunog. Hindi ko inalis ang aking matalim na tingin sa mukha ni Marco. Ikinayod ko ang 2 makapal na folder sa harap ko. Patungo sa bakanting upuan sa tapat ko. Sa lugar kung saan laging umuupo si Marco. Upo ka, Marco, utos ko. Ang boses ko ay mababa.
Kalmado. Ngunit may otoridad. Nagpatindig balahibo sa kanya. Hindi ito boses ng asawang takot. Ito ang boses ng isang nasa kapangyarihan, umingo si Marco. Ramdam niya ang kanyang pagmamataas na nasugatan. Ngunit ang kuryosidad at ang takot sa bago kong anyo ay nagtulak sa kanya na sumunod. Hinihilan niya ang upuan ng malakas. Bumagsak siya doon. Agad na dumako ang kanyang mga mata sa kung ano ang nasa harap niya, walang pinggan. 2 folder lang. Isang pula at isang asul. Ano ba to? Gusto mo bang maglaro ng hulaan, singhal ni Marco? Gumalaw ang kamay niya para ilayo ang mga folder. Buksan mo muna ang pula, mabilis kong putol. Iyan ang almusal mo ngayon. Basahin mo ng maigi. Lalo na ang unang pahina at ang pahina ng mga lagda. Sa dulo, may pag-ungol. Binuksan ni Marco ang pulang folder. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa mga legal na termino. Akta ng transmisyon ng karapatan sa mga shares at assets ng Global Ventures Phils. Inc. Sa simula, mabilis niyang binasa. May paghamak. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mukha, na kanina ay pula sa galit, ay unti-unting namutla. Nakita niya ang mga numero ng isang napakalaking utang. Ang listahan ng mga ari-arian na nakasanla. Kasama na ang bahay na kinatatayuan namin. At ang default clause na na-activate ngayong araw, ang puso ni Marco ay tila huminto. Dumako ang kanyang mga mata sa linya na nagpapahiwatig ng acquiring party o pangunahing nagpapautang. Doon, hindi nakalista ang pangalan ng isang bangko o institusyong pinansyal. Nakasulat doon ang isang pangalan na kilalang-kilala niya, Ginang Isabel Garcia Lim. Nanginginig ng husto ang mga kamay ni Marco. Halos mahulog ang makapal na dokumento. Tumingin siya sa akin. Nakanganga ang bibig. Para siyang nakakita ng multo. Ito ay pagkakamali, di ba? Ang boses ni Marco ay garalgal. Halos bulong. Ang anonymous investor ang taong sa loob ng 3 taon ay nag-inject sa akin ng milyon-milyon ikaw. Sumandal ako sa upuan. Ikinrus ko ang aking mga daliri sa mesa. Kalmado. Magandang umaga, Ginoong Marco. Opo, ako nga. Ang perang ginamit mo para bilhin ang iyong sports car. Ang perang ginamit mo para imbitahan ang iyong mga kasamahan sa 5-star hotels. At ang perang nilustay mo habang pakiramdam mo ay isang matagumpay na tao. Lahat ay galing sa pamana ng aking ama. Idinaan ko sa isang law firm para bigyan ka ng pagkakataong mamuno. Para maramdaman mo na ikaw ay isang mahusay na tao. Yumiling si Marco. Ang kanyang isip ay tumangging tanggapin ito. Impossible. Isa ka lang may bahay. Humihingi ka sa akin ng pera para sa pamimili araw-araw. Imposible na may ganoon kang kalaking pera. Dahil nga mayroon akong ganoong kalaking pera. Hindi ako nag-iskandalo nang bigyan mo ako ng maliit na halaga para mabuhay. Tumahimik ako. Gusto kong matuto ka ng responsibilidad, putol ko. Matigas ang boses ko. Ngunit kagabi nang sampalin mo ako. At tinawag mo akong pabigat. Nang sabihin mo na ako ay malas. Sa sandaling iyon, kinansela mo ang scholarship bilang businessman na ibinigay ko sa iyo. Huminga ako ng malalim. Sumandal ako sa harap. Direkta akong tumingin sa mga mata ni Marco. Puno na ngayon ng takot. Nag-incur ka ng default, Marco. Ayon sa kasunduan na ikaw mismo ang lumagda ng hindi binabasa 1 taon na ang nakakaraan, kung magkaroon ng default at mapatunayan ang malversation of funds, at lahat ng ebidensya ay narito. Ang pagmamay-ari ng kumpanya ay mapupunta sa akin ng 100%. Sa sandaling ito, ang Global Ventures Phils. Inc. ay akin na. Hindi ka na ang Chief Executive Officer. Ikaw ay isang iligal na nananahan sa pag-aari ng iyong asawa. Binalot ng katahimikan ang silid-kainan.
Naramdaman ni Marco na gumalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nawala ang gutom sa kanyang tiyan. Napalitan ng matinding pagduduwal. Na-realize niya. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ay hindi isang maliit na daga na kaya niyang tapakan, kundi isang leon na nagpapanggap na natutulog. At ngayon, ang leon ay gising. Handa nang umatake, mga patak ng malamig na pawis. Singlaki ng garbanzos. Nagsimulang tumulo sa noon ni Marco. Dumausdo sa kanyang mga sentido. Habang humihigpit ang kanyang panga. Sa galit at takot, nakatitig siya sa dalawang folder. Pagkatapos sa mukha ko. Kalmado. Walang ekspresyon. Ang utak ni Marco. Sanay na manipulahin ang mga sitwasyon. Biglang nag-freeze. Sinubukan niyang maghanap ng lusot. Mga salitang maaaring magpabalik sa sitwasyon. Tulad ng dati. Sa tuwing mag-aaway kami. Kadalasan, isang sigaw. O isang pagbanggit sa mga tungkulin ng asawa. Sapat na para lumiit ako at humingi ng tawad. Huminga ng malalim si Marco. Sinusubukang tipunin ang nalalabi niyang otoridad. Nagumuho. Pero sino ka sa tingin mo, ha? Sumigaw si Marco. Binasag ang katahimikan. Hinihampas niya ang mesa. Nag-vibrate ang mga baso. Ikaw ang asawa ko. Ang lugar mo ay nasa paanan ko. Paano ka naglakas loob na magplano ng ganito ng patalikod sa akin? Isang malaking kasalanan iyan, Isabel. Ang isang asawa ay itatapon ang kanyang sariling asawa sa bahay. Hindi ako kumurap. Ipinatong ko ang aking mga siko sa mesa. Hawak ang aking baba. Elegante. Para akong nanonood ng isang nakakabagot na drama sa telebisyon. Itigil mo ang sermon, Marco. Ang lugar ko ay hindi sa tabi ng asawang sumasampal sa kanyang asawa dahil sa pera. At sa usapang kasalanan, ano ang mas masahol? Ang asawang binabawi ang kanya. O ang asawang ginagamit ang pera ng kanyang asawa para makipag-apid at magsugal, tapos uwi para saktan siya. Namula ang mukha ni Marco. Parang kamatis. Checkmate. Hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa kanyang mga hapunan sa kliyente. Na madalas ay nagtatapos sa mga nightclub. Ngayon, buksan mo ang aso na folder, utos ko. Malamig ang boses ko. Itinuro ko ang folder na hindi pa niya nagagalaw, nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ang kanyang dating pagiging mayabang ay tila nawala na. Dahil sa pagkabigla, halos hindi niya mahawakan ang folder. Binuksan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagulat. Nang mabasa niya ang pamagat ng dokumento. Petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal o demand for annulment of marriage. Kalakip nito ang isang medical report mula sa emergency room. May petsa. Ngayon ding umaga. Ang report tungkol sa sampal, mayroon ding mga bank statement. Nagpapakita ng mga transaksyon ng pera mula sa kumpanya. Patungo sa personal na account ng ibang babae. Si Cherry May. Gusto mo akong hiwalayan? Ang boses ni Marco ay basag na. Isabel, pwede nating pag-usapan to, huwag kang maging bata. Isipin mo kung anong sasabihin ng kapitbahay. Dahil nga iniisip ko ang iyong ina, hindi na ako handang tustusan ang buhay ng kanyang irresponsableng anak, putol ko. Matigas ang boses ko, sinulyapan ko ang aking relo. Ubus na ang oras mo para sa diskusyon. Alas negatibo 7 na. Ang seguridad ng kumpanya ay darating anumang oras. Parang isang senyales. Tumunog ang doorbell. Hindi ito ang magalang na tunog ng isang bisita, kundi isang paulit-ulit na pag-ingay. Narinig ko ang pagbukas ng pangunahing pintuan. Dalawang malalaking lalaki. Nakaitim na uniforme ng seguridad. Pumasok sila. Sa likod nila, naghihintay si Atty. Morales. Ang aking abogado.
Hawak ang isang briefcase. Magandang umaga po, Ginang Isabel, magalang na bati ni Atty. Morales. Hindi niya pinansin si Marco. Na nakatayo. Nakanganga. Nakasando at boxer shorts. Ayon sa inyong mga instruksyon, handa na po kaming isecure ang mga ari-arian. Palabasin niyo ang estranghero na ito sa pag-aari ng aking kumpanya, utos ko. Itinuro ko si Marco gamit ang aking baba. Siguraduhin niyo na walang ari-arian ng kumpanya ang kanyang madala. Natakot si Marco. Umurong siya ng isang hakbang. Nang lumapit ang dalawang gwardiya. Hoy, wag niyo akong hawakan. Bahay ko to. Binili ko to, sigaw niya. Hysterical. Ang titulo ng bahay na ito ay nakapangalan sa Global Ventures Fields. Inc., Ginoo, kalmadong sagot ni Atty. Morales. Inayos niya ang kanyang salamin. At dahil ang 100% ng shares ng Inc. ay pagmamay-ari na ngayon ni Ginang Isabel, dahil sa default sa utang, ang bahay na ito ay pag-aari na ni Ginang Isabel. Ikaw ngayon ay isang iligal na nananahan. Sinubukan ni Marco na tumakbo patungo sa hagdan upang kunin ang kanyang pitaka, ang susi ng kanyang kotse, o anumang bagay na maililigtas niya. Ngunit masyado siyang mabagal. Hinawakan siya ng isa sa mga gwardiya sa balikat. May bakal na lakas. Bitawan niyo ako. Gusto ko ang damit ko. Ang pitaka ko. Nagpumiglas si Marco. Parang batang nagtatantrum. Tumayo ako. Kinuha ko ang isang malaking plastic bag na inihanda ko sa ilalim ng mesa. Inihagis ko sa paanan ni Marco. Iyan ang damit mo, sabi ko. Flat ang boses ko. Naglalaman iyan ng mga lumamong damit. Ang binili mo bago tayo magpakasal. Ang mga branded na damit. Ang Rolex. At ang mga mamahaling suit sa closet. Lahat ay ari-arian ng kumpanya. Dahil binili ko yan gamit ang pera ko. Wala kang karapatang dalhin yan. Ang pitaka ko. Ang AC ko. Ang crocodile leather wallet na yan ay regalo ko sa'yo noong birthday mo. Ang mga corporate card na laman yan ay na-block na 1 oras na ang nakakaraan. Ang cash na laman yan. Ituring mo na lang na bayad para sa cost ng medical report. Sa plastic bag na iyan, mayroon kang 500 at isang photocopy ng iyong ihi. Sapat na yan para makasakay ka ng taxi pa uwi sa bahay ng iyong ina. Nga si Marco. Nagsimulang umagos ang kanyang luha. Halo-halong kahihiyan at pagkabigo. Binabawi ang kanyang ari-arian sa loob ng wala pang 1 oras. Isabel, paano mo nagawa to sa akin? Asawa mo ako. Nagbago ang kanyang tono. Nagmamakaawa. Nawala na ang kanyang dignidad. Palabasin niyo siya, utos ko. Hindi ko na siya muling tiningnan. Sinipsip kong muli ang aking kape. Dinala ng 2 gwardiya si Marco. Halos hindi na siya lumalaban. Dinala nila siya sa marangyang sala na laging ipinagmamalaki niya. Sa malaking pangunahing pintuan. Patungo sa hardin. Bumukas ng malawak ang gate. Sa labas, nagsimula na ang buhay sa exclusive subdivision. Ilang kapitbahay na lumalabas para mag-jogging o nagdidilig ng kanilang mga halaman. Huminto. Nagulat. Nakita nila si Marco. Ang matagumpay at mapagmataas na si ikinakalagkad ng seguridad. Nakasando. At boxer shorts. Hawak ang isang plastic bag. Anong nangyayari kay Ginoong Marco, bulong ng isang kapitbahay. Malinaw na naririnig ang boses niya. Ipinapalabas siya. Grabe, ano kaya ang nangyari? Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha gamit ang plastic bag, kinakain siya ng kahihiyan. Binitawan siya ng seguridad sa sidewalk. At isinara ang mataas na bakal na gate.
May malakas na tunog. Pinal. Mula sa likod ng manipis na kortina ng silid kainan, pinagmasdan ko ang baluktot na likod ni Marco sa sidewalk. Hindi ako nakaramdam ng matinding kasiyahan, kundi isang napakalaking ginhawa. Para akong nabunutan ng tinik. Muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Ngunit ngayong pagkakataon, ito ay isang payapang katahimikan. Kinuha ko ang aking cellphone. Handa na sa susunod kong agenda. Linisin ang katiwalian sa opisina ng aking dating asawa. Nagsimulang sumikat ang araw. Ang sinag nito ay nagsimulang magpainit. Para bang ang mismong universo ay nagsasama-sama. Para parusahan si Marco ngayong araw. Nakatayo sa mainit na semento ng sidewalk, yakap ang isang plastic bag, ang dating hari ng Forbes Park ay isa na ngayong pulubi. Si Marco, na walang pera, walang dignidad, ay walang ibang mapupuntahan kundi ang kanyang ina, si Aling Nena. Sa isang maliit na bahay sa isang simpleng subdibisyon, malayo sa karangyaan na kanyang nakasanayan, kumatok siya. Pagbukas ng pinto, bumagsak ang lahat ng depensa ni Marco. Umiyak siya ng malakas. Tulad ng isang batang sinaktan. Si Aling Nena, na nagulat sa itsura ng kanyang paboritong anak, ay nataranta. Pinapasok niya si Marco, binigyan ng tubig, at pinuno ng mga tanong. Marco, anak, anong nangyari? Nasaan ang kotse mo? Bakit ganyan ang suot mo? Sa pagitan ng mga hikbi, sinimulan ni Marco ang kanyang kwento. Isang kwentong puno ng kasinungalingan. Alam niya kung paano paikutin ang puso ng kanyang ina. Si Isabel, inay. Si Isabel ay masama. Nilinlang niya ako. Nakipagsabuatan siya sa isang abogado para lokohin ako. Kinuha niya ang lahat. Ang bahay. Ang kumpanya. Pinalayas niya ako, inay. Pinalayas niya ako na parang aso. Namula sa galit ang mukha ni Aling Nena. Mula pa noon, hindi na niya gusto si Isabel. Masyadong tahimik. Masyadong simple para sa kanyang hiyas na si Marco. Ang kwento ni Marco, kahit halatang gawa-gawa, ay tinanggap niya bilang katotohanan. Walang hiya. Ang babaeng iyon ay walang utang na loob, sigaw ni Aling Nena. Napakaswerte na niya at pinakasalan siya ng anak ko. Binigyan siya ng marangyang buhay. Tapos ganito. Anong pangkukulam ang ginamit niya para makuha ang lahat? Hindi ito pwedeng palagpasin. Halika, Marco, dalhin mo ako doon ngayon din. Gusto kong makita ang mukha ng walang hiyang iyon. Kinalagkad ni Aling Nena si Marco patayo. Gamit ang lumang motorsiklo ng kapatid ni Marco, mabilis silang nagtungo sa aming bahay. Sa buong biyahe, hindi tumigil si Aling Nena sa pagmumura, inihahanda ang mga masasakit na salitang ibabato sa akin. Si Marco, sa likod ng kanyang ina, ay bahagyang umiti. Pakiramdam niya, bumabalik na ang kontrol. Sigurado siyang hindi ako lalaban sa isang matanda. Nang makarating sila sa gate ng aming mansyon, madilim na ang langit. Ang mga ilaw sa hardin ay otomatikong bumukas. Ngunit sarado ang gate. Dalawang gwardiya, ang parehong nagpalayas kay Marco kaninang umaga, ang nagbabantay. Buksan niyo. Ako ang biyena ng may-ari ng bahay na ito, sigaw ni Aling Nena, niyugyug ang rehas. Palabasin niyo si Isabel. Huwag siyang maging duwag na nagtatago sa likod ng seguridad. Hindi nagtagal, bumukas ang pangunahing pintuan. Lumabas ako. Nakasuot pa rin ang aking business suit. Kalmado akong naglakad sa damuhan. Huminto ako sa likod ng gate. Walang emosyon ang aking mukha habang tinitingnan ko ang aking biyenan at ang aking asawa. Namukhang mga galit na pulubi. Ano po yun, Aling Nena? Sumisigaw kayo sa ganitong oras ng gabi. Nakakahiya sa mga kapitbahay, malamig kong bati. Ahas! Itinuro ako ni Aling Nena sa pamamagitan ng mga rehas. Ibalik mo sa anak ko ang kanya. Anong ginawa mo sa kanya?
Anong itim na mahika ang ginamit mo para makuha ang kumpanya niya? Magbabayad ka sa mga kasalanan mo, Isabel. Ang pagiging masamang asawa ay magdadala sa iyo sa impyerno. Napabuntong hininga ako. Pagod na sa drama. Sumenyas ako sa gwardiya na buksan ng bahagya ang gate. Sapat lang para maipasa ko ang isang manipis na dilaw na folder na dala ko. Aling Nena, putol ko sa kanyang mga sumpa. Bago niyo po ako akusahan ng pangkukulam, pakibasa po muna ito. Ito po ang mga accomplishment ng inyong mahal na anak sa loob ng 5 taon sa pamumuno ng kumpanya. Inabot ko ang folder. Kinuha ito ni Aling Nena ng may paghamak. Ngunit nang buksan niya ang unang pahina sa ilalim ng ilaw ng poste, naningkit ang kanyang mga mata. Ito ay isang detalye ng mga bank movement at mga utang. Basahin niyo po ang minarkahan ko ng pula, Aling Nena, patuloy ko. Iyan po ang pera ng kumpanya na ginamit ni Marco sa pagsusugal. At para sa regular na transfer sa isang babaeng nagngangalang Cherry Mai. Isang kabuuang 18 milyon. At ngayon, tingnan niyo po ang huling pahina. Iyan po ang kabuuang utang ng kumpanya na dapat bayaran ni Marco ngayong buwan dahil sa kanyang masamang pamamahala. Isang kabuuang 600 milyon. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Aling Nena. Ang hilera ng mga zero sa papel ay nagpahilo sa kanya. Tumingin siya kay Marco. Naghahanap ng paliwanag. Si Marco nakayuko. Hindi makatingin sa kanyang ina. Sabi ni Marco, matagumpay siya, di ba, pang-aasar ko. Matagumpay sa ano? Nabubuhay siya sa aking capital injections. Ako ang nagbabayad ng mortgage ng bahay na ito. Ako ang nagbabayad sa kanyang mga empleyado. Ako ang nagbibigay sa kanya ng pera para sa gasolina. Ngayon, nag-default siya sa pagbabayad, kaya normal lang na bawiin ko ang aking mga ari-arian. Kung gusto niyong bumalik si Marco bilang direktor at manirahan dito, sige. Tinitigan ko si Aling Nena. Bayaran niyo po ang utang na 600 milyon ngayon din at aalis ako ngayong gabi. Ano po ang masasabi niyo, Aling Nena? May pera po ba kayo? Natigilan si Aling Nena. 600 milyon. Kahit ibenta niya ang kanyang bahay at 2 bato, hindi niya makukuha ang halagang iyon. Ang kanyang galit na mukha ay nawala. Napalitan ng pamumutla. At matinding kahihiyan. Na-realize niya na sinasamba niya ang maling anak at hinahamak ang manugang na sa katunayan ay haligi ng kanilang buhay. Kung wala po kayong pera, pakidala na po ang inyong anak sa inyong bahay pagtatapos ko. Sumenyas ako sa gwardiya na isara ang gate. Turuan niyo po siyang muli. Turuan niyo siyang maging isang responsableng lalaki. Hindi isang parasito na tumatakbo sa ilalim ng saya ng kanyang ina kapag natatalo. Dahan-dahang nagsara ang bakal na gate. May metalikong tunog. Pinal. Naiwan si Aling Nena na tulala sa sidewalk. Nahulog sa kanyang mga kamay ang papel na may detalye ng utang. Tiningnan niya si Marco. Blanko ang mga mata. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng pandidiri sa kanyang paboritong anak, nanalo ako sa laban ng hindi sumisigaw. Hinayaan kong ang katotohanan ang sumampal sa kanila. Mas malakas kaysa sa anumang sampal. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo po ako. Mangyaring mag-comment ng isa sa ibaba, para malaman ko na may mga kasama pa akong naglalakbay kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon ko para ikwento pa ang huling bahagi. Hiling ko po ang inyong pakikipag-ugnayan sa channel na Luha at Katahimikan. Ang kalangitan ng Madrid ng gabing iyon ay bumuhos ng walang tigil na ulan, matapos isara ang gate, naiwan si Aling Nena sa sidewalk. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang dilaw na folder. Nahulog ito sa malamig na semento. Ang bawat pahina, na may nakalista sa bilyon-bilyong piso, ay tila sumisigaw ng katotohanan.
Ang kanyang mga mata, na kanina ay punong-puno ng galit, ay naging blanko. Tumulo ang kanyang luha. Hindi para sa kanyang anak, kundi para sa sarili niya. Para sa pangarap na itinayo niya para kay Marco. Na ngayon ay gumuho na. Tiningnan niya si Marco. Nakayuko pa rin. Nagtatago sa kanyang likuran. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng matinding pandidiri sa kanyang paboritong anak. Ang anak na kanyang kinasasaklawan, ang anak na kanyang pinrotektahan. Ito pala ay isang parasito. Isang sinungaling. Aling Nena, sabi ko. Malamig pa rin ang aking boses. Ngunit may bahid ng pagod. Pakidala na po ang inyong anak sa inyong bahay. Turuan niyo po siyang maging isang responsableng lalaki. Hindi isang laging umaasa. Naglakad paalis si Aling Nena. Hawak ang braso ni Marco. Ngunit hindi na ito ang dating paghawak na puno ng pagmamahal. Kundi isang paghawak na may bahid ng kahihiyan at pagkadismaya. Walang imik silang lumakad. Ang tunog lang ng pagpatak ng ulan at ang tunog ng kanilang mga yabag ang naririnig. Ang dating galit ni Aling Nena ay napalitan ng isang malalim na pagdadalamhati. Isang pagdadalamhati sa katotohanang matagal niyang kinakailangan, ilang araw ang lumipas. Ang katahimikan sa bahay ay naging bahagi na ng aking bagong buhay. Ang bawat sandali ay ginagamit ko para ayusin ang mga papeles, planuhin ang susunod na hakbang para sa isip. Habang ang gabi ay lumalim, ang aking puso ay naging mas magaan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pang isang yugto. Ang korte. Dumating ang araw ng pagdinig. Sa loob ng silid ng korte sa Makati, mabigat ang pakiramdam ng hangin. Sa kabila ng air conditioning, si Marco ay nakaupo. Hindi mapakali. Sa isang kahoy na bench. Sa tabi niya, isang batang abogado. Malinaw na baguhan. Mukhang hindi ka panipaniwala. Nakasuot ng malaking suit. Laging hinahaplos ni Marco ang kanyang mukha. Hinahanap ang aking mga mata, ito ang unang mediation session. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pagliligtas ng pag-ibig. Kundi ang huling pagkakataon na hindi siya matapos sa lansangan. Ang plano niya ay tanggihan ang diborsyo. O kung walang ibang pagpipilian, hingin ang kalahati ng aming conjugal properties. Para sa kanya, ang kumpanya at ang bahay ay nakuha sa panahon ng aming kasal. Kaya ayon sa batas, karapatan niya ang 50%. Bumukas ang pinto ng mediation room. Lumitaw ako. Kasama si Atty. Morales. Ang aking hitsura ay lubhang naiiba sa kanya. Nakasuot ako ng puting blazer. Malikha. Naglalabas ng otoridad. Ang aking mukha ay mahinahon. Ni hindi ko man lang sinulyapan si Marco nang dumaan ako. Ang malamig na pagtrato ko ay nagpalambot sa loob ni Marco. Ngunit ang kasakiman ang nagtulak sa kanya na ipagpatuloy, sa loob ng maliit na silid, isang medyador na may mabait na mukha ang naghihintay. Nagsimula ang proseso. Sa karaniwang tanong tungkol sa posibleng pagkakasundo. Ayaw ko pong hiwalayan ang aking asawa, Ginoong Hukom, sabi ni Marco. Nanginginig ang boses niya. Nagkukunwari. Mahal ko pa po ang aking asawa. Ito po ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Siguro po ay naiimpluwensyahan siya ng ibang tao na gustong makuha ang aming ari-arian. Sinulyapan niya si Atty. Morales. Bahagya akong umiti. Ginoong Hukom, sa tingin ko po, ang medical report sa aking pisngi. At ang mga transfer ng aking asawa sa ibang babae. Malinaw na po na walang pag-ibig dito. Ipinipilit ko po ang aking petisyon para sa diborsyo. Nang makita na walang patutunguhan ang mediation, binago ni Marco ang kanyang estratehiya. CJ. Kung gusto mo ng diborsyo, CJ. Ngunit tandaan mo, Isabel, lahat ng ari-arian na mayroon tayo. Ang bahay sa Forbes Park. Ang mga kotse. Ang kumpanya.
Nakuha ang mga iyan sa panahon ng aming kasal. Ang mga iyan ay conjugal properties. Hinihingi ko ang aking karapatan sa kalahati. Humigit kumulang 600 milyon. Tumango ang batang abogado ni Marco. Sinusubukang magmukhang nakakatakot. Tama po, Ginoong Hukom. May karapatan po ang aking kliyente sa dibisyon ng conjugal properties ayon sa batas. Ngumiti ng panalo si Marco. Sigurado siyang matatakot ako at makikipagnegosasyon. Ngunit ang reaksyon ko ay hindi inaasahan. Bahagya akong natawa. At bumaling sa aking abogado. Sige po, Attorney Morales. Ipakita niyo po sa kanila kung gaano kalimot ang ating dating si. Binuksan ni Attorney Morales ang kanyang briefcase. Kinuha ang isang lumang dokumento. May dilaw na papel. Inilagay niya sa harap ng medyador. At binigyan din ng kopya si Marco. Ginoong Marco, natatandaan niyo po ba ang dokumentong ito? Tanong ni Attorney Morales. Ito po ang prenuptial agreement na nilagdaan niyo 5 taon na ang nakakaraan. 1 linggo bago ang kasal. Sa Article 3, malinaw na itinatatag ang isang regimen ng ganap na paghihiwalay ng ari-arian. Ang anumang ari-arian na nakuha mula sa pagpapaunlad ng personal na ari-arian ng bawat asawa ay mananatili pa ring pag-aari ng asawang iyon. Tiningnan ni Marco ang papel. Gulat. Naalala niya ang sandaling iyon. Masyado siyang bulag sa pag-ibig. At masyadong minamaliit ako. Kaya nilagdaan niya ng hindi binabasa. Iniisip na mayroon lang akong maliit na pamana. Hindi niya kailanman nalaman na ang aking personal na ari-arian ay 1 bilyon-bilyong pisong trust fund. Pero ang kumpanya, ako ang nagtayo, protesta niya. Nataranta. Ikaw ay isang salary director lamang, hindi ang investor, putol ni Attorney Morales. Kinuha niya ang pangalawang dokumento. Ito po ang forensic audit. Ang initial capital ng kumpanya ay 100% galing sa pribadong pondo ni Ginang Isabel. Sa loob ng 5 taon, wala kayong naibigay ni 1 sentimo. Ang ginawa niyo ay diversion ng kapital para sa inyong personal na kapakinabangan. Sa legal na pananaw, walang conjugal properties. Ang mayroon po ay isang utang na mayroon kayo kay Ginang Isabel. Namutla ang mukha ni Marco. Parang papel. Kaya, Marco, sabi ko. Sa wakas, tumingin ako sa kanya. Malamig. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang dibisyon ng ari-arian? CJ. Pero kung gagawin natin yan, sa korte, ilalabas ko rin ang mga ebidensya ng tax evasion na ginawa mo. Hindi ka lang magigiba sa pinansyal. Kundi makukulong ka rin. Ang pagpipilian ay sa iyo. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo nang walang hinihingi. O magkikita tayo sa criminal court. Nanginginig si Marco. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang hiniram na damit. Naipit siya. Tiningnan niya ang kanyang abogado. Nagkibit balikat lang. Talunan. Nanginginig ang mga kamay. At nawasak ang pagmamataas. Kinuha ni Marco ang ballpen. At nilagdaan ang kasunduan. Batid niya. Nabinitawan niya lang ang 1 gintong mina. Para sa panandali ang kasiyahan, inayos ko ang aking gamit. Lumabas ako ng silid ng hindi lumilingon. Iniwan si Marco. Lubog sa kanyang upuan. Parang basura. Ang kalangitan ng Makati ng gabing iyon ay bumuhos ng walang tigil na ulan. Sa underground parking ng Lim Garcia Holdings, ang hangin ay malamig at tahimik. 1:00 na ng gabi. Katatapos ko lang ng isang mahalagang meeting. Naglalakad ako patungo sa aking itim na Mercedes. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng aking stiletto, bigla. Mula sa likod ng isang haligi. May lumitaw na anino. Isang lalaki. Halos hindi ko na makilala.
Magulo ang buhok. Mamantika. Pula ang mga mata. Amoy alak. Mura. Si Marco. Kumusta, ginang direktor, sabi niya. Garalgal ang boses niya. Kalahadkad. Ang ganda ng buhay mo ngayon, ha? Bagong kotse. Bagong opisina. Samantalang ako, natulog lang sa kalsada kagabi. Dahil pinalayas ako ng nanay ko. Sabi niya, malas daw ako. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Isabel. Ikaw lang ang sumira sa sarili mo, Marco. Huwag mong sisihin ang iba, malamig kong sagot. Lihim kong hinanap ang panic button sa aking susi ng kotse. Bahay ko yan, sigaw niya. Walang pagpipigil. Itinaas niya ang isang walang laman na basag na bote. Nanginginig ang kamay niya. Kinuha mo ang lahat sa akin. Kung hindi kita makukuha. At ang pera ko. Walang sinuman ang makakakuha. Sabay tayong lulubog ngayong gabi. Sumugod si Marco. Ngunit bago pa niya ako maabot. Biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan ng aking mga security personnel. Dalawang malalaking lalaki. Mabilis silang lumabas. Binigyan ng sipa ng isa ang kamay ni Marco. Nabitiwan niya ang bote. Nabagsak. Nabasag sa semento. Ang isa naman ay agad siyang pinigilan. Idinikit sa hood ng sasakyan. Bitawan niyo ako. Asawa ko ako. May karapatan akong parusahan ang asawang nagtataksil, sigaw ni Marco. Hysterical, lumapit ako. Walang galit. Kundi may awa. Hindi mo na ako asawa, Marco. Pinal na ang diborsyo ngayong umaga, sabi ko. Flat ang boses ko. At sa ginawa mo ngayon, pagtatangkang pananakit at pagbabanta. Sinelyuhan mo na ang iyong kapalaran. Dating balak kong magkaroon ng awa. Hindi siya isumbong sa tax evasion. Ngunit siya mismo ang pumili ng landas na ito, bumaling ako sa aking head ng security. Ginoong Morales, dalhin niyo po siya sa guardhouse. Tawagan niyo po ang pulis ngayon din ibigay niyo sa kanila ang recording ng TVs bilang ebidensya. Gusto kong ipatupad ang buong bigat ng batas sa kanya. Nang marinig ang mga salitang pulis at kulungan, bumagsak si Marco. Nagsimula siyang umiyak at magmakaawa. Isabel, please, patawarin mo ako. Huwag mo akong ipakulong. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa aking sasakyan. Isinara ko ang pinto. Ang tunog ng pinto ay umalinggaw-ngaw. Pagkatapos, ang soundproof na salamin ay nagpapatahimik sa mga sigaw ni Marco. Magmaneho na po, sabi ko sa aking driver. Habang binubuksan ang aking laptop. Para ipagpatuloy ang trabaho, umalis ang marangyang kotse sa parking lot. Iniwan si Marco. Ikinakaladkad. Patungo sa madilim na kinabukasan. Na siya mismo ang lumikha, ng gabing iyon, alam ko. Ang kabanata ng aking nakaraan ay tuluyan ng sarado, makalipas ang 6 na buwan. Sa ika-negatibo 15 palapag ng gusali. Na ngayon ay pinangalan ng Lim Garcia Holdings. Ang kapaligiran ay masigla. Ang opisina ng direktor. Na dating madilim at amoy Marlboro Red ay isa na ngayong maliwanag na espasyo. Puno ng halaman. Ang banayad na amoy ng citronella ay pumalit sa lumang amoy ng nakaraan. Sinuri ko ang mga financial report. May ngiti. Ang kita ng kumpanya ay tumaas. Isang tagumpay na hindi kailanman naabot ni Marco. Tinanggal ko ang mga parasite. Nabayaran ang mga utang. At ang pinakamahalaga, pinabuti ang kondisyon ng aking mga empleyado. Isang banayad na katok sa pinto. Pumasok ang aking sekretarya. May dalang tray. At isang gusot na envelope. May selyo ng isang bilangguan. Isang sulat po mula sa bilangguan, Ginang Isabel. Mula po kay Ginoong Marco, sabi ng sekretarya. Gusto niyo po bang basahin?
Tiningnan ko ang envelope. Wala akong naramdaman. Walang sakit. Walang nostalgia. Walang galit. Hindi na kailangan. Itapon mo sa paper shredder. Wala na akong panahon para sa huling pagsisisi. Ang aking paningin ay nakatuon na sa hinaharap. Samantala, sa isang malamig at basa-basang selda, si Marco ay nakaupo sa isang sulok. Payat. Nanghihina. Tiningnan niya nang may pagsisisi ang plastic plate. May matigas na kanin. At isang piraso ng walang lasa na pinakulo ang isda. Naalala niya ang mga pagkakataon na hinamak niya ang luto ko. Ang hatol na 3 taong pagkakakulong. Dahil sa pananakit, pagbabanta at tax evasion. Sinira ang kanyang buhay. Bihira na lang bumisita ang kanyang ina. At si Cherry Mae, ang kanyang kabit, ay nawala. Nang maubusan siya ng pera. Nag-iisa siya. Ganap na nag-iisa, 6 na buwan na ang lumipas. Sa ika-negatibo 15 palapag ng skyscraper na ngayon ay pinangalanang Lim Garcia Holdings, ang kapaligiran ay buhay na buhay. Ang opisina ng direktor, na dating madilim at amoy Marlboro Red, ay isa na ngayong maliwanag na espasyo. Puno ng mga halaman. Ang banayad na amoy ng citronella ay pumalit sa lumang amoy ng nakaraan. Nagsimula akong mamuno. Hindi madali. Ngunit ang bawat hamon ay tila nagpapatala sa aking isip. Ang mga numero sa financial reports ay nagbibigay na ngayon ng kagalakan. Tumubo ng husto ang isu. Isang tagumpay na hindi kailanman naabot ni Marco. Tinanggal ko ang mga parasite sa loob. Mga taong kasabwat ni Marco sa katiwalian. Nabayaran ang mga utang. At ang pinakamahalaga, pinabuti ko ang kondisyon ng aking mga empleyado. Nakita ko ang ngiti sa kanilang mga mukha. Iba na. Hindi na ito takot. Kundi pag-asa. Isang araw, bumalik ako sa aking opisina. Sinalubong ako ng aking sekretarya. May dalang tray. At isang gusot na envelope. May selyo ng isang bilangguan. Isang sulat po mula sa bilangguan, Ginang Isabel. Mula po kay Ginoong Marco, sabi ng sekretarya. Gusto niyo po bang basahin? Kinuha ko ang envelope. Tiningnan ko ang sulat kamay. Ang aking pangalan. Nakasulat sa paraang dati kong kilala. Walang akong naramdaman. Walang sakit. Walang nostalgia. Walang galit. Ang mga alaala ay naroon pa rin. Ngunit tila malayo na. Nakalock na. Sa isang kahon. Na hindi na kailangan pang buksan. Hindi na kailangan, sabi ko. Maikli. Direkta. Itapon mo sa paper shredder. Wala na akong panahon para sa huling pagsisisi. Ang aking paningin ay nakatuon na sa hinaharap. Ang buhay ay nagpatuloy. At kasama nito, ang aking layunin ay naging mas malinaw. Hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagbibigay. Sa pagtulong. Ngunit sa ibang paraan. Isang hapon, pumunta ako sa isang orfanaryo. Isang tahanan para sa mga batang ulila. Na tinustusan ng aking bagong foundation. Nakita ko ang mga ngiti ng mga bata. Ang kanilang mga mata. Puno ng pag-asa. Kumuha ako ng tseke. At sumulat ng malaking halaga. Sa hanay ng donor, isinulat ko muli ang 2 salita. Na naging aking tunay na pagkakakilanlan. Isang hindi kilalang nagkakaloob. Sinara ko ang tseke. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kotse. Sa tanawin ng syudad, ang aking puso ay payapa. Hindi na ako ang asawang inabuso. Hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang anino ng aking asawa. Ako si Isabel Garcia Lim. Isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. Nananalo sa kanyang laban. Sa pinaka-elegante, matagumpay, at maligaya.
Nang hindi lumilingon sa nakaraan, ang kwento ni Marco ay tapos na. At ngayon, sinusulat ko ang isang bagong kabanata. Mas maganda. Mas makabuluhan na realize ko. May tatlong mahalagang aral na idinulot ang lahat ng ito. Aral para sa mga magulang, para sa mga anak, at para sa bawat isa sa atin, para sa mga magulang, tulad ni Aling Nena. Ang pagmamahal ay dapat magturo ng responsibilidad. Hindi pagtatakip ng kamalian. Ang bulag na pagmamahal ay lumilikha ng pasaway. Hindi ng bayani. Mahalagang unawain ang tunay na pangangailangan ng ating mga anak. Hindi lamang ang mga bagay na iniisip nating makakapagpasaya sa kanila. Ang pagiging bukas sa komunikasyon at paggalang sa kanilang mga pinili, ang siyang tunay na magpapatibay ng ugnayan ng pamilya, para naman sa mga anak, tulad ni Marco. Ang pagpapahalaga sa pinaghirapan. At ang pasasalamat. Ay gintong susi. Ang pagiging makasarili. Ay sumisira. Hindi nagtatayo. Walang sinuman ang may karapatang umasa sa kabutihan ng iba. Nang walang kapalit na respeto at responsibilidad. Mahalagang matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Maging responsable. At pahalagahan ang bawat biyaya na natatanggap. Dahil ang buhay ay hindi laging madali. At ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin ay hindi dapat inaabuso. At para sa ating lahat, sa paghahanap natin ng katarungan sa mundo. Ang katahimikan ay ginto. Ngunit hindi kung ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kasamaan. Kung minsan, ang matalinong pagganti ay hindi paghihiganti, kundi paggising sa katarungan at pagtatatag ng sariling dangal. Ang tunay na kabutihan ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. At kung kinakailangan ang pagtatanggol sa sarili, ay hindi kasalanan, kundi isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Nakatitig ako sa malawak na tanawin ng Makati. Ngumiti ako. Payapa. Isinara ko ang lumang kabanata. At binuksan ang isang bagong libro. Isang mas maliwanag na hinaharap. Ito ang aking kwento. Kwento ng pagbangon. Kwento ng pag-asa. Kwento ng isang Isabel na natuto at nagpatuloy. Dito po nagtatapos ang kwento ni Isabel. Ano po ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Isabel? May iba pa po ba kayong gagawin kung kayo ang nasa posisyon niya? Ibahagi po ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito po ay nagpaisip o nakapukaw ng inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa inyong mga kakilala na sa tingin nyo ay madadama rin ang kwentong ito. At mag-subscribe sa channel ng Luha at Katahimikan para hindi nyo po mapalampas ang aming mga susunod pang misteryo. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at baka, sa susunod na pagkakataon ikaw na mismo ang bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip. Ang mga pangyayaring ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, kundi magsilbing pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.